Voices of Romance Stories. Dadalhin kayo sa iba't ibang tinig ng pag-ibig. Magandang araw sa inyong lahat. Kung bago pa lang kayo sa aming channel, huwag kalimutang mag-subscribe, comment, and share. Maraming salamat po. His Heart, Last Wish. Written by Edmin Guard. Childhood best friend, sina Zayana Madrid at Kylo Velasquez. Hanggang sa lumaki sila, ay parati pa rin silang magkasamang dalawa. Sa sobrang close nilang magkaibigan, ay madalas silang mapagkamalang magnobyo. Minsan, ay tinatawanan na lang nila iyon. Sa edad na 25, hindi akalain ni Kylo at Zayana na mahuhulog ang loob nila sa isa't isa. Isang gabi, inaya siya ni Kylo. Zayana, pwede ba kitang maayang mag-dinner mamaya? Oo naman. Kinagabihan, handa na si Kylo sa kanyang plano. Kahit kinakabahan siya, nagawa pa rin niyang kontrolin ang sarili. Nakatulala pa nga siya habang pinagmamasdan si Zayana na papalapit sa kanya. Namangha naman ang mga mata ni Zayana sa nakikitang romantikong ambience ng paligid na inihanda ni Kylo para sa kanilang dalawa. Kylo, hindi ko alam na may paganito ka pala. Anong okasyon? Malamyos na tanong nito. Nilapitan ni Kylo si Zayana at binigay rito ang isang bouquet ng white roses na agad nitong tinanggap. Ang ganda-ganda mo, Zayana. Puri niya rito. Matamis siya nitong nginitian. Salamat. Ngayon mo lang ba napansin ang ganda ko? Pabiro niyang sabi, kaya mahinang natawa si Kylo. Matagal na. Ngunit, ngayon ko lang naramdaman ang kakaibang pagtibok ng puso ko sa tuwing nakikita ka at nakakasama. Bakit nagiging matalinghaga ka na yata? Kahit kinakabahan, ay nagawa pa nitong magbiro. Nginitian niya na lang ito. Dahil to sa'yo, nagiging kissy na ba ako? Pabirong tanong ni Kylo. Tumango ito sa kanyang sinabi at mahinang tumawa. Ay sus, ako pa talaga ang dinadahilan mo ah. Kumain na muna tayo. Ayokong makimatay ka sa sobrang kilig mamaya. Wika niya na inirapan na lang ni Zayana. Pagkatapos kumain, ay niyaya ni Kylo si Zayana na sumayaw. Habang magkayakap, ay ramdam na ramdam nilang pareho ang lakas ng tibok ng kanilang mga puso. Pareho silang masaya. Zayana, pwede ba kitang maging girlfriend? Habang sumasayaw ay tanong niya kay Zayana. Nagkatitigan silang dalawa. Hindi na rin naman maikakaila ni Zayana ang tunay niyang nararamdaman para sa kaibigan. Ayaw nitong magpaligoy-ligoy pa. Isang beses itong tumango bilang sagot. Oo, Kylo. Pwede mo akong maging girlfriend. Naiiyak namang sagot ni Zayana. Mabilis na hinalikan ni Kylo ang dalaga at pinagsaluhan nila ang unang halik bilang magkasintahan. Sa nakalipas na mga buwan ay naging masaya ang pagsasama ni Kylo at Zayana. Dahil alam na nila ang ugali ng bawat isa, ay hindi sila nahirapang mag-adjust bilang magkasintahan. Kaya sa paglipas pa ng mga buwan, naging matatag ang magkasintahan. Babe, let's have a date. May surprise ako sa'yo. Ayon ni Kylo sa nobya nang sunduin ito sa ospital. Hinalikan naman siya ni Zayana sa pisngi. Isang taon na rin silang magkasintahang dalawa. Oo ba? Mabilis niyang pagpayag. Labis ang kasiyahan sa puso ni Kylo sa naging sagot ni Zayana. Kinagabihan nga ay sinurpresa ni Kylo ang nobya. Surprise! Halos maluha ang dalaga dahil sa sayang nararamdaman. It is their first anniversary. Puno ng rose petals ang red carpet na kinatatayuan nito. May nakasabit na mga heart-shaped balloons sa paligid. Ang mesa sa harapan nila ay puno ng pagkain. May wine, cake at pulang rosas sa ibabaw ng mesa. Hindi napigilang yakapin ni Zayana ang kanyang nobyo.
Thanks, babe. Are you happy? Masuyong tanong ni Kylo sa nobya. Nakayakap siya sa dalaga mula sa likuran habang nakatingin sila sa kalangitan. Masayang masaya ako. Napakaswerte ko dahil ikaw ang naging nobyo ko. Wala na akong mamahalin pang iba bukod sa'yo, Kylo. Malambing at puno ng pangakong wika ni Zayana sa kasintahan. Hinalikan ni Kylo ang tuktok ng kanyang ulo. At wala na rin akong mamahaling iba pa, Zayana. Bukod sa tanging ikaw lang. Pangako ni Kylo sa nobya. Sa isang banda, may lalaki namang nakatitig kay Zayana. Lihim niya itong minamahal noon pa. Pero hindi pwede dahil may iba na itong mahal. Mapait nang ngumiti ang binata at umalis na sa kanyang kinatatayuan bago pa ito mapansin ng dalaga sa malayo niya lang natatanaw. Bago pa siya makalayo ng tuluyan, may tumawag sa kanya. Creed, anong ginagawa mo rito? Tanong ng bagong dating na lalaki. Bigla siyang kinabahan nang makita siya ng pinsan. Nag-iwas siya ng tingin dito. Napakamot pa siya sa kanyang baba bago sinagot ang pinsan. May dinaanan lang ako rito. Ikaw, kumusta ka na? Matagal din tayo na hindi nagkita Pangangamusta ni Creed Baltazar sa pinsan. Nakita niya ang masaya nitong ngiti. I'm happy and contented. Ikaw, how are you? Kumusta na ang love life mo? Still a womanizer? Biro pa niyang tanong kay Creed. Hilaw siyang ngumiti rito, sabay iling. Nagbago na ako. I'm in love with someone else, pero yung babaeng minamahal ko ay may mahal ng iba. Siguro, karma ko na to sa mga babaeng pinagdaruan at pinaiyak ko noon. Malungkot na kwento ni Creed sa pinsan. Tinapik siya nito. Makakakita ka pa ng ibang babae. Hindi mo naman pwedeng sirain ang relasyon na meron ang babaeng mahal mo. Just wait for the right time. Payo pa nito sa kanya. Sana nga. Ang tanging nausal ni Creed. Halos magdadalawang buwang busy si Kylo sa kanyang trabaho. Kaya naman sobrang namimiss ni Zayana ang nobyo. Katulad ngayon, mag-isa lang siyang umuwi sa kanilang bahay. Dati-rati, si Kylo ang naghahatid sundo sa kanya. Pero simula nang mailipat si Kylo sa Maynila bilang branch manager, ay madalang na lang silang magkitang dalawa. Nagkulong na lang si Zayana sa kanyang silid hanggang sa makatulog na siya. Katulad ng nagdaang araw, ay parang walang buhay na bumangon si Zayana. Sobra niya nang namimiss ang nobyo. Pagpasok niya sa ospital na kanyang pinapasukan bilang isang nurse, ay nakita niya ang hindi inaasahang bisita. "Babe!" Tawag niya sa kanyang nobyo. Malapad itong ngumiti sa kanya. Mahigpit niya itong niyakap. I miss you, babe. "Babe, akala ko nakalimutan mo na ako. Sobra na kitang namimiss." Nakasimangot niyang pahayag sa nobyo. Mabilis na hinalikan ni Kylo ang labi ni Zayana. Sorry medyo marami kasi akong trabaho sa Manila kaya hindi ako nakakadalaw o nakakatawag ng madalas sa'yo. But don't worry, babawi ako sa'yo ngayon, babe. Nakangiting sabi ni Kylo sa kasintahan. Naging masaya ang buong maghapon ni Zayana dahil sa wakas, nakita at nakasama na niya si Kylo. Tamang-tama kasi at wala siyang pasok bukas. Mas magkakaroon sila ng time ng nobyo. Namasyal nga ang magkasintahan sa may dalampasigan. Nakatanaw silang dalawa sa bilog na buwan habang magkayakap. Sana ganito na lang tayo parati, no? Magkasama at masaya. Wika ni Zayana kay Kylo. Kung pwede nga lang sana, kung pwede lang na lumuhod sa Diyos upang habang buhay na magkasama tayo, ay gagawin ko. May lungkot sa boses na wika ni Kylo. Nalilitong napatingin ng dalaga sa kasintahan. Bigla na lang siyang binundol ng kaba. "Ayos ka lang ba?" May pag-aalala sa boses na tanong ni Zayana kay Kylo. Tinignan siya nito
na puno ng pagmamahal sa mga mata. Lagi mong tatandaan na mahal kita, Zayana. Okay? Alam ko yon. Mahal din kita, Kylo. Nilitian niya ito at mahigpit na niyakap ang kasintahan. Natatakot siyang baka may mangyari sa nobyo. Ngumiti naman si Kylo at hinalikan siya sa noo. Makalipas ang ilang linggo, nag-aalala na si Zayana kay Kylo. Ang huli nilang pagkikita noong namasyal silang dalawa. 2 linggo na ang nakakalipas at simula noon, hindi na nagparamdam pa ang binata sa kanya. Ayaw niyang mag-isip ng masama. Ayaw niya ring isipin na may ibang babae si Kylo sa Maynila. Panay ang tawag niya dito ngunit walang sagot mula sa kanyang nobyo. Makalipas ang ilang linggong paghihintay ni Zayana kay Kylo, sa wakas, nagpakita na rin ang binata sa kanya. May inis at tampong nararamdaman ng dalaga para sa nobyo. Sa pambabaliwala nito sa loob ng 2 linggo sa kanya. Zayana, Anas ni Kylo sa pangalan ng dalaga. Medyo namumutla ito, pero hindi niya iyon pinansin. Mas nangingibabaw ang inis para sa nobyo. At may gana ka bang magpakita sa akin, ha? Matapos mo akong baliwalain ng 2 linggo? Text at tawag lang hinihingi ko sa'yo. Hindi mo pa maibigay? May ibang babae ka na ba, ha? Sabihin mo lang. At hindi ko naman ipipilit ang sarili ko sa'yo. Puno ng galit at hinanakit na pahayag niya sa kasintahan. Magkakasunod ding tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Parang kutsilyong tinutusok-tusok ang kanyang puso sa sobrang sakit. Habang si Kylo naman ay labis na nasaktan sa nakikitang sakit sa mga mata ni Zayana. Ang tanging ginawa lang ng binata ay yakapin siya. I'm sorry. Hinging depensa ng binata. Pero iba pala ang inihingi nito ng tawad. Ang ginawa ni Kylo na plano ay siyang mas wawasak sa puso nilang dalawa. Masakit ang katawan nang magising si Zayana. Napangiti siya nang maalala ang kanilang unang gabi ng nobyo. Niyaya siya nito sa isang hotel at uminom sila ng wine na 2. Nag-aya kasi si Kylo matapos siyang suyuin nito. Naisuko na ni Zayana ang kanyang perlas sa lalaking mahal na mahal niya. Pero natigilan siya nang makitang ibang mukha ng lalaki ang nabungaran niya sa kama. Biglang lumakas ang tibok ng kanyang puso. Labis-labis ang kabang nararamdaman niya. Nagising ang binata at nagtama ang paningin nilang dalawa. Sino ka? Si Kylo. Nasaan ang nobyo ko? Bakit ikaw nandito? Nag-esterikal na sigaw ni Zayana sa kaharap. Let me explain first, okay? Ako ang nakasama mo kagabi rito. You are drunk. And I am too. Kaya umabot tayo rito sa hotel. Paliwanag ng binata. Umiling-iling siya. Ayaw niyang paniwalaan ang sinasabi ng lalaking kaharap. No! Hindi totoo yung sinasabi mo! Malakas ng sigaw bago siya nawalan ng malay. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, biglang nagbago ang takbo ng buhay ni Zayana. Huli sa sariling napatingin siya sa mga magulang niya. Nandito ngayon ang mga magulang ng lalaking nagpakilalang si Creed Balcazar upang mamanihikan sa kanyang pamilya. Parang lumulutang pa rin ang utak niya sa lahat ng nangyari. Wala siyang naiintindihan sa mga pinag-uusapan ng mga tao sa kanyang paligid. Nang mawalan siya ng malay, dinala siya sa ospital ng binata. Tinawagan din ni Creed ang mga magulang niya at sinabi ang nangyari. Sinabi rin nito na handa nitong panagutan ang nangyari sa kanilang dalawa. Pasimpleng hinawakan ni Creed ang kamay ni Zayana, pero piniksi niya ang kamay nito. Tumayo siya at nagtatakbo paakyat sa kanyang silid. Doon ay nagkulong siya. Hindi niya kayang pakiharapan ang mga taong nasa ibaba. Umiyak siya ng umiyak. Kylo! Kylo! Tawag niya sa pangalan ng nobyo habang umiiyak.
Kahit nanginginig ang kamay ay kinuha niya ang cellphone para tawagan ang kasintahan. Panay-ring lang ang cellphone nito hanggang sa hindi niya na iyon makontak pa. Kylo, I love you so much. I'm so sorry. I'm sorry. Umiiyak na tawag niya sa pangalan ng nobyo. Makalipas ng ilang araw, isang simpleng kasal ang naganap sa pagitan ni Creed at Zayana. Wala pa rin siya sa kanyang sarili habang kinakasal sa lalaki na hindi naman niya kilala. Wala siyang maintindihan sa kanyang paligid. Gusto niyang makita si Kylo, pero ni anino nito, hindi niya na nakita pa. Ni tawag o text ay wala siyang natanggap mula sa nobyo. Ayaw man niyang magpakasal kay Creed, pero mapilit ang mga magulang niya. Natatakot silang baka mabuntis siya ni Creed. Binigyan din nila ng 1 linggo si Kylo upang magpakita sa kanya. Pero hindi dumating ang binata na labis niyang ikinalungkot. Ayos ko lang ba? Nag-aalalang tanong ni Creed sa asawa. Umiling ito sa kanya. I'm sorry. At wala akong nagawa para hindi matuloy ang kasal. Alam kong ayaw mo akong pakasalan. Hindi akong mahal mo. Pero sana, magawa mo rin akong mahalin. Kahit kakarampot lang na pagmamahal ang ibigay mo sa akin, Zayana. Tatanggapin ko. Seryosong pahayag ni Creed sa asawa. Nilingon siya nito. Bakit mo ba ginagawa to? Kakakilala pa lang natin ah. Pero, pumayag ka ng pakasalan ako? Sabi nito sa kanya. Mahina siyang bumuntong hininga. Siguro sa parte mo, ngayon mo lang ako nakilala. Pero ako, matagal na kitang kilala. Pinagmamasdan kita mula sa malayo, Zayana. Minamahal kita ng palihim. Ngunit, wala akong laban sa lalaking mahal mo. Kaya naghintay na lang ako kung kailan mo ako mapapansin. Himala na nga yatang matatawag na pinakasalan mo ako eh. Napanganga ang babae sa sinabi ni Creed. Bigla itong nagalit sa kanya. So plinano mo ang lahat ng to? Anong karapatan mong sirain ang relasyong meron kami ni Kylo? Ano? Malakas na sigaw ni Zayana sa kanya. Wala na yatang katapusan ang pagluha nito. Puno ng galit at sakit ang puso ng kanyang asawa at naiintindihan niya yon. Wala siyang ibang nagawa kundi ang yakapin ito habang patuloy sa pagwawala at pagsigaw. 1 buwan ang matuling lumipas. Parang isang robot lang si Zayana. Walang buhay at emosyon sa mukha niya. Malayo sa Zayana na masayahin at magiliw. Nakita ni Creed na muling nakatulala ang asawa. Sobra na itong nag-aalala para sa kanyang kalusugan. Naisip niyang iyon na ang tamang panahon para ibigay ang isang video na matagal na niyang tinago. Kinuha ni Creed ang kanyang laptop at isinaksak ang isang USB. Nilapitan nito ang asawa at niyakap. Alam kong hanggang ngayon ay nasasaktan ka pa rin. Pero ito na ang tamang panahon para malaman mo na ang katotohanan. Hindi kita iiwan at pababayaan dahil mahal na mahal kita, Zayana. Nandito lang ako sa tabi mo. Hindi kita iiwan. Pangako yan. Sana mapatawad mo ako sa paglilihim ko sa'yo. Pahayag niya kay Zayana. Kahit naguguluhan siya sa sinabi ni Creed, ay pinanood niya pa rin ang video. Natigilan siya nang makita ang mukha ni Kylo sa screen. Nakangiti ito, ngunit makikita mong malungkot ang mga mata nito. He cleared his throat. Hi babe. Ginawa ko ang video na to dahil hindi ko kayang sabihin sa'yo ng harapan ang lahat-lahat. Masasaktan lang tayong pareho, lalong-lalo ka na. Kaya dinaan ko na lang sa video na to. I will always love you, babe. Ngunit, hindi nga siguro tayo para sa bawat isa. May sakit ako at oras na lang ang hinihintay ko para kunin ako ng Diyos. Hindi na ako
Gagaling ba? Hindi totoong na-assign ako sa Maynila. Pumunta ako roon para magpagamot. Kaya hindi na ako nakakatawag at nakaka-text sa'yo. Dahil ayoko mag-alala ka sa kalagayan ko. And I made my decision. Sana mapatawad mo ako. Plinano ko lahat ng nangyari sa hotel. Ako ang may pakana, kaya may nangyari sa inyo ni Creed. Si Creed ay pinsan ko. At sa kanya kita ay pinagkatiwala dahil matagal kanya nang mahal. This is my heart's last wish, babe. Love my cousin like how you love me. But don't forget me, please. I will always love you, babe. Always. Habang pinapanood mo to, sigurado ako na wala na ako sa mundong to. Hanggang sa kabilang buhay ay mamahalin kita, Zayana. Take care of yourself. Don't forget my heart's last wish. Don't forget me, babe. Yun lang ang tanging hiling ko. Iyon ang huling sinabi ni Kylo sa video. Hindi maampat ang luha sa mga mata ni Zayana matapos mapanood ng video na ginawa para sa kanya ng dating kasintahan. He's gone, na hindi man lang niya ito nakita sa huling sandali ng buhay nito. Niyakap at inalo lang siya ni Creed hanggang sa makatulog siya. Makalipas ng 1 taon, natanggap na rin ni Zayana ang pagkawala ni Kylo. Sa paglipas din ng panahon, ay nahulog na rin ang loob niya kay Creed. But Zayana never forget Kylo's wish. It's his heart last wish for her. At hindi niya ito binigo. Hinding-hindi niya makakalimutan si Kylo, ang lalaking una niyang minahal. Minsan talaga, iba maglaro ang tadhana. Nakayakap si Creed mula sa likuran ni Zayana habang nakatitig sa bilog na buwan. Hinalik-halikan nito ang buhok ng asawa. I will always be thankful and grateful for loving me, Zayana. And I will never forget Kylo. Siya ang naging daan ko para makasama ko ang babae na mahal ko. Though, I'm still hurting dahil sa pagkawala niya. But, I will never forget him. Hindi rin ako magsiselos kung hanggang ngayon ay may puwang pa rin siya sa puso mo. He deserves that peace in your heart, Zayana. I love you, hon. And I love you too, Creed. Salamat din at hindi mo ko iniwan. Kahit naging malamig ang pakikitungo ko sa'yo. And I will never regret loving you, hon. At si Kylo, he will be always in my heart, forever. Madamdamin namang pahayag ni Zayana sa asawa. And they kissed under the moonlight. Wakas. Sana nagustuhan ninyo ang kwentong binahagi namin. Maraming salamat. Hanggang sa susunod ulit, huwag kayong bibitaw. Ingat and God bless.